Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa Kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mercy. May mga sandali sa buhay na ang pinakamatinding pagod ay hindi lamang pisikal kundi pangloob. Pagod ng puso, ng isipan, ng diwang patuloy na nagbibigay ngunit bihirang mapahinga. Sa ganitong tagpo, tayo dinadala ng ating ebanghelyo ngayon. At sa gitna ng pagod, ingay at pangangailangan ng napakaraming tao, isang salita ang malinaw na bumabalot sa buong mensahe. Mercy. Habag. Nagbalik ang mga apostol kay Jesus matapos ang kanilang unang pagsusugo. Masigla silang nagulat ng lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Ngunit sa likod ng tagumpay ay ang pagod. Pagod ng katawan at pagod ng kalooban. Napansin ito ni Jesus. Hindi niya sila agad inutusan na bumalik sa gawain. Sa halip sinabi niya, halina kayo sa isang liblib na lugar at magpahinga muna. Dito pa lamang malinaw na ang habag ni Jesus ay hindi lamang para sa mga nangangailangan, kundi pati para sa mga naglilingkod. Ang tunay na habag ay marunong kumilala ng hangganan ng tao. Ngunit ang pahinga ay hindi natupad ayon sa plano. Naunahan sila ng mga tao. Sa mata ng tao, ito'y istorbo. Sa mata ni Jesus, ito ay panibagong tawag. Pagdating niya, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y parang mga tupang walang pastol. Hindi siya nainis, hindi siya umatras, nahabag siya. Ang habag ang nagpasya sa kanyang kilos, hindi ang pagod. Ang larawan ng mga tupang walang pastol ay hindi lamang deskripsyon ng dami. Ito ay diagnosis ng kalagayan ng tao. Ang mga taong ito'y gutom, hindi lamang sa tinapay kundi sa direksyon sa buhay. Hindi lamang sa lunas kundi sa kahulugan ng buhay. Hindi lamang sa tulong kundi sa ugnayan. Ang habag ni Jesus ay hindi sentimental, ito ay may laman at may direksyon. Kaya't nagsimula siyang magturo sa kanila ng maraming bagay. Ang habag ay hindi agad nagbibigay ng solusyon. Ito'y unang nakikinig, nagtuturo, at saka gumagabay. Kaya nga sa mas malalim na pagtingin, ang ebanghelyong ito ay tumatama sa ating panahon. Marami pa ring tupang walang pastol. Sa ating paligid, mga kabataang nalilito sa kanilang identity. Mga pamilyang sugatan, mga taong napagod sa pangakong paulit-ulit na nabibigo. At madalas tayo rin ay kabilang sa kanila. May mga sandaling pakiramdam natin ay nawawala ang direksyon, kahit aktibo tayo sa gawain. Pakiramdam natin ay nag-iisa, kahit napapaligiran ng tao. Sa ganitong kalagayan, ang unang tugon ng Diyos ay habag. Ngunit may isa pang mahalagang anggulo ang ebanghelyo. Ang habag ay hindi hiwalay sa pahinga. Si Jesus ay parehong nag-anyaya ng pahinga
at nagbibigay ng sarili sa nangangailangan. Ibig sabihin, ang habag ay may ritmo, may pag-urong at may pagharap, may katahimikan at may pagkilos. Kapag walang pahinga, nauubos ang habag. Kapag walang habag, nagiging makasarili ang pahinga. Ang buhay Kristiyano ay pagtutugma ng dalawa. Sa ating mga personal na buhay, madalas nating iniisip na ang pagiging mahabagin ay laging pagbibigay, pag-aasikaso, at pagsasakripisyo. Totoo naman ito, ngunit hindi buo, hindi lang yon. Ang habag ay nagsisimula rin sa sarili, sa pagkilalang kailangan ko ring magpahinga, manahimik, at bumalik sa Diyos. Hindi ito pagkamakasarili. Ito'y katapatan sa katotohanang ako rin ay tao. Ang taong marunong tumanggap ng habag ay mas handang magbigay nito. May tahimik na hamon ang Ebanghelyo. Paano tayo tumitingin sa mga istorbo sa ating plano? Sa mga taong biglang dumating, humingi ng oras, sumira sa schedule. Sa mata ng habag, ang istorbo ay maaaring maging pagkakataon ng grasya. Hindi lahat ng kahilingan ay ating masasagot. Ngunit bawat tao ay maaaring makita na may dignidad. Ang habag ay hindi lang pag-oo, minsan ito rin ay pagtingin na may pag-unawa. Sa antas ng ating simbahan at ng lipunan, ang Ebanghelyo ngayon ay paalala ng tunay na mukha ng pamumuno. Ang pastol ay hindi nasa unahan upang ipakita ang kanyang lakas, kundi nasa gitna upang magbigay ng direksyon. Ang habag ay hindi kahinaan ng lider. Ito ang pinakamatibay na pundasyon nito. Kapag ang pamumuno ay walang habag, ang mga tao ay nagiging bilang. Kapag may habag, ang mga tao ay nagiging kapatid. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay nag-iiwan sa atin ng isang tanong na tahimik ngunit malalim. Ano ang nangingibabaw sa ating mga desisyon? Pagod ba o habag? Kapag pagod ang namumuno, ang tugon ay paglayo, di ba? Kapag habag ang namumuno, ang tugon paglapit. Hindi ibig sabihin nito na palaging tama ang paglapit, ngunit palaging tama ang pagmamahal. Si Jesus ay hindi perpektong pahinga ang pinili. Pinili niya ang perpektong pag-ibig. At sa pag-ibig na yon, natagpuan ng mga tao ang kanilang pastol. Sa pag-ibig na yon, natagpuan din ng mga alagad ang kahulugan ng kanilang paglilingkod. Ang habag ang tulay sa pagitan ng pagod at ng pag-asa. Mga kapatid, sa gitna ng ating pagod at mga plano sa buhay, paano natin hinahayaan ang habag ni Jesus na gumabay sa ating mga tugon sa pangangailangan ng iba at ng ating sarili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pastol na nahahabag sa iyong bayan. Sa aming pagod, turuan mo kaming magpahinga sa iyo. Sa aming mga gawain, turuan mo kaming tumingin ng may habag. Huwag mo kaming hayaang mamuhay sa galit o pagkamanhid. Gawin mo ang aming puso na tulad ng iyo, marunong magmahal, makiramay at gumabay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.